Ano ba? Excited na ba kayo? Oo. Simulan natin. So yun, magandang gabi mga ka-checkels. Ito mo muli si Boy Patatas. At kasama po ulit natin si Sir Job sa gabing ito. At siya po yung muli magbabahagi ng panibagong karanasan na naman po patungkol po sa mga paranormal, sa mga multo, at sa lahat po ng mga kung anong anik-anik man meron po. So ngayon, Sir, ano bang yung i-share ngayon? Actually, hindi naman talaga ako yung naka-experience yan, pero gusto ko rin sa inyo ikwento na sa gayon baka magkaroon kayo ng interes about dito sa kwentong ito. Hindi nangyari sa akin to, pero gusto ko po sa inyo ibahagi dahil ito po yung kwento ng aking tatay nung siya po yung nabubuhay pa. Kaso siya po yung namatay na po nung last nila po, January 2, 2010. Siya po yung nabubuhay ng buhay. Ito po yung bahagi po ng tatay ko nung panahon nabubuhay siya. Lagi niya kaming pinukwentuhan ng mga nakatakot. Pag nalasing siya, nakainom, yun po, nagbahagi siya ng mga naranasan niya, mga na-experience niya, na medyo talagang nakakilabot, nakatakot talaga. Ano ba? Excited na ba kayo? Simulan natin. Bagaman may kilang po itong kwentong ito, pero naway makapanindig balahibo naman or dapuan dito ito. Siguro po, simulan ko na po. Tatay ko po is dating tricycle driver po. Siya po yung namamasada simula umaga hanggang gabi po sa kanyang mga pamamasada po dito ay marami rin man pong experience dito gawa ng lugar na ito yung mga panahon po siguro ng mga gera or mga panahon dito ng mga bagaman ang lugar po ito isa may mga nakatira po dito, marami naman pong mga bahay, mapuno po itong lugar na to, maraming puno, medyo madilim. Pagtanaw na po ng gabi, medyo konti lang po yung mga poste, ila lang po mga nalagyan po dito ng mga poste gawa ng mga bahay po kasi dito yung medyo parang subdivision po kasi ang type na to, medyo private po yung lugar, kaya parang kung limitado lang yung pagkakalagay ng mga ilaw po dito sa daan. Bagaman safe po itong lugar na to, gawa na may mga may protection naman po itong lugar na to. Nung last time nga po sa pagdadrive niya po, may napadaan pang malaking ahas, isang napakalaking ahas po nito, bago businahan na lang para po yung ahas tumabi. Pero talagang kung taba malaki talaga po. Ito po yung pinaka-kwento. Wow! Yan sir, takot yan. Ito po yung pinakakatawan lang, pero mahaba. Takot yan, mahabang ahas. Dumaan sa kalye. Binubusinahan siya ng mga sasakyan. Sa ngayon, isa na hindi siguro mapeste siya or hindi siya mapantay. Siyempre, pag nagwala yun, Ano yun sir, parang anaconda na, gano'n? hindi ko masabi, pero may tsansa. Kasi alam ko, masasabi nating anaconda siya kapag nag-exceed siya ng dalawang tao. Okay. Kaya niya nang kumain ng tao yun. Pero yung kinukwento mo yan sir, yan ba'y tulog ng sanggol? Sa sangli rin. Okay. Experience na rin to. Yun, binigyan ko lang ng natin, pang intro lang natin sa ganyan. Ibang kwento pa po. Ito yung talagang kwento natin yan. Siya po yung namamasada ng mga around 9 or 10 na ng gabi. At first time niya itong na-experience. First time niya to. Na kung saan hindi naman sukat nakalain din. Sa kanyang biyahe po, may pasahero pa to may pasahero pa pong nakasakay. Siguro sa kalagitnaan ng kanilang biyahe ay may pumara po. May pumara. Saan area ng Sangli? Siguro nasa bandang
kalagitnaan. Nag-apply nga po lang kami ng mga musician doon banda. Kung saan tayo, sa bandang gitna. bandang gitna lang ito. Hindi naman naabot ng padulo to. Siguro nasa parang 1/4 lang. Malapit Sa sa parang- komisari. Parang doon. Yun. Malapit parang sa nandun may komisari ng Sangley Point. So, bali po, ay may pumara po. Ang pumara po, dito ay nakasuot ng puti. Pagka pumara siya, literal talaga na pasahero-pasahero lang. So, bali, siyempre, ikaw ay alam mo pa para po, di ba, titigilan niya. Tinigilan niya to, sinasakay niya. Ito po nakapagtataka. Hindi sumayad yung paa niya. Kapag tayo sumakay ng sasakyan, di ba nararamdaman natin yung lumulundo? May bigat eh. May bigat. Kasi di ba mostly pag may taong pasahero sasakay sa tricycle, bumababa yung pinaka, ano ba tawag? Ramdam yun sa Kahaba ng tricycle yung sa para upuan mismo, di ba natin? So, Ramdam hindi natin. namin alam yung tamang term dun kung kahangaba, no? Pwede nyo i-comment yun sa comment section kung ano nga ba yung sa tricycle mismo at yung katabi niya. So, yun sir, balik tayo sa kwento. yun. Pinasakay niya to, kaso ang problema, hindi nila naramdaman sumakay. Kasi yung bigat, hindi nila naramdaman na lumundo, kung lumundo yung sasakyan. Siyempre, bilang as usual, yung pasahero, ito nakakalabot po. Yung pasahero po ang tinabihan niya. Basta po itong pasaherong tinabihan niya, base sa pagkakakwento is, pagkakakwento rin ng tatay ko po. Ito po'y nakasuot ng puting bestida. Bisita, no? Siya po kasi ay isang siya na po. Siya po iba din. Siya po iba din. Doon po sa mismong kung saan siya palagi nagpapakita ay doon siya sumakay. Doon siya sumakay. Ang yun po, doon siya sumakay. So bali, nung nasa Natawa ako doon sa ano na yun Pero kakaiba kasi hindi dahil doon sa bading pasensya na po kayo. Hindi ako doon natawa eh. Kakaiba kasi yung kwento. Diba ikaw din natawa ka rin eh. yung nandun na po sila sa kalagitnaan at madilim-dilim po. Napansin na lang po ng pasahero na wala niya katabi. Pwede, pero tanong ko, pwede pala na na kahit pala mga bading, pwede rin palang maging rin pala, Wala namang pipili. maging, kumbaga, parang typical kasi di ba, babae, yung multo, lalaki. Pero pag bading yung multo, di ba, parang hindi nga siya typical na pero totoo pala nga may ganun. Siguro kasi gender niya pa rin naman lalaki. Although naging bading siya. Pero kasi Pero kapag anong describe daw ni Papa mo dun sa na yun? basta Dun sa Kilala niya editing nakita niya. kilala niya kasi nung nabubuhay pa ito, kilala niya. Kilala niya talaga. Medyo nakakatakot nga yun, yung ganung Kasi di ba pag kilala mo, tapos alam mong patay na, tapos nakita mo siyang ganun, di ba? Pero syempre, hindi sila maghihinalang patay na siya. Kasi nagpakita nga. Okay. Nakita. Appear. Wala tayong doon. Hindi sa pagdi-discriminate ko. Pantay-pantay po tayo lahat dito. Oo naman. Hindi naman natin sinasabi na bading siya. Hindi naman siya. Wala namang karapatan siya sa buhay na to. Ang natawa kasi ako dun, yung mismong multo na hindi naman dapat sumasakay sa tricycle, sumakay pa pala. Sumakay pa. Yun yung Hindi natawa ko rin alam kung anong point ng multong ito. Ang nakakakilabot ko dito, nung nasa kalagitnaan na po sila ng lugar na doon, yung pasahero po nakapansin, wala na yung katabi. Wala na yung katabi niya at hindi naman pumara para ibaba man lang sa lugar. hindi nagsabi na Hindi nagsabi. may bababa ang lokasyon. So si Papa mo nagda-drive lang ng tricycle. Patuloy lang sa pagdodrive, patuloy lang siya sa pagmaneho. Pero tong multong ito, lagi po ito nagpapakita. First time niyang na-experience na sumakay sa kanya mismo. Wow. At nung natapos na sumakay sa kanya, wala na sila nabalitaan na kwento about sa pagpapakita. Wala na. Hindi na siya nagparamdam. Wala na. Doon na siya doon na yung ending tong spirit na to. So yung So isang beses lang nangyari yun. Isang beses lang na nagpasumakay,
Pero mas marami yung beses na nagpapakita siya. Most recent siya nagpapakita doon din Doon lang sa lugar na yun. Doon siya, taga doon siya. Ang balita ko dito ay pakamatay po dahil broken hearted. Kaya nagpatiwakal. Condolence doon sa kinukwento mo sir, no? Patiwakal ito. Kasi parang, siyempre, no, kung iisipin mo na nagpakamatay kasi yung isang tao dahil sa sobrang pag-ibig, no? Kaya talagang mahirap talaga yung mga ganung sitwasyon. Pero nung mga time na yun, sir, nung nakita ng papa mo, ano yung pagkakakwento niya sa'yo na na-describe mo sa itsura? Basta parang ang mukha raw talaga puti-puti din. Parang nagpulbos talaga ng mukha. Okay. Hindi naman daw Maputla, ganun. may tsansa, hindi naman umiimik, Na hindi daw hindi nakibo. naman nakibo. Ang nakakilabot lang dito, yung syempre, yung mismong pasahero, yung nakatabi niya. Siya mismo hindi natin alam kung naramdaman niya nga ba na may nakatabi siya. Pero kitang-kita ng mga mata nila sumakay. Di ba? Okay. So, ganda rin nung pala ng pagkakakwento nyo. Nakakilabot kasi, siyempre, yung pagsakay kasi talagang nabigla ako, nagulat ako. Sakay pala yan sila. No? Hindi ko rin naipaliwanag. Ay, parang yung sa, ano rin, di ba? Ay, Yung dito sa- dito sa may kanto ng Doktora Salamanca, di ba? Yung pamilya na massacre. So, di ba, yung meron nga kwento din daw doon na yung tricycle driver, mula Noveleta daw sa Love Memorial, sumabay, yung magnanay. Tapos pagdating doon sa mismong bahay nila, dyan sa may Doktora Salamanca, dito po sa Cavite City, yun, no? Doon daw bumaba eh. Tapos, ang sabi inatake daw yung naghatid. Kasi syempre, nagulat siya eh. Yung pala sabi ng tao kasi, Pabay na to. o ang nangyari daw po kasi, pumasok daw sa loob ng bahay yung magnanay, tapos inaantay niya yung bayad, hindi daw lumabas. Tapos sabi ng lalaki, sino inaantay niyo dyan? Yung may-ari ng bahay niyan namatay na. Dahil nga nagkaroon nga ng ganung insidenteng minasakir nga sila. So nakakilabot din pala na ganun din, no? Wala talagang pinipili din na pagpakitaan din ng mga mundo. So, ano sir ang mapapayo mo ngayon sir? Kung sakali man may makita kayong ganun, mga entity, Sa ganyang pagkakataon mga siguro, multo, pinakamabisang sandata na natin kasi hindi rin natin masasabi kung syempre hindi naman tayo magtatanong kung buhay pa ba siya o hindi na, di ba? Wala naman makaka-expect niyan or magdaan na buhay ka pa ba? Di ba sa play ng tanong yun? Kung sa akin na lang siguro number one, prayer na lang din. Palagi tayo mag-pray para sakali nung dumating man na pagkakataon kung may mangyari man ganyan. Hindi tayo masyado matatakot. Kumbaga, bagaman na patay na sila, hindi na sila makapanakit. Isa na lang po ang maging sandata mo dyan. Number one prayer po. At patuloy na pananalig sa Lord. Sa gayon po, may protection tayo. Kasi hindi naman natin kayang protektan ang ating mga sarili. Saan naman namang mangyari sa mga, mga phenomenon na yan. Pero laging may panalangin paggabay sa Kanya. Level na kung ano pa man, ay lagi pong nandiyan ang Lord. Basta wag lang tayo mawala ng koneksyon at komunikasyon sa Kanya. Yun lang po. Yun, salamat, sir. Thank you sa yung muling pag-share ng kwento. So, ayun po mga ka-shekels. So, dito po nagtatapos muna yung ating pag-share po ng kwento, no? Huwag niyo pong kalimutang i-like, i-share, and subscribe ang aking YouTube channel, no? Muli po, ito po si Boy Patatas at maraming salamat po sa inyo.